Patriot Air Defense System. Yan ang ginamit sa pangsalag sa hypersonic ballistic missile ng Iran. Ito ang video kung saan sunod-sunod pinakawalan ng missile para labanan ang missile ng Iran. At mayroon ang Pilipinas. Napakadami. Idinuploy yan ng US noong Balikatan Exercises 2024 kasabay ng Typhoon mid-range missile at nananatili pa rin yan sa Pilipinas kung sakaling magkagera. Yan din ang sinita ni Vice President Sara Duterte. Wala daw utak si Marcos at pumayag. Aanhin daw ang missile. Bakit hindi na lang daw pumanig tayong Pilipino sa China? Makipag-usap, makipag-deal. Sorry pero hindi daw pro-China si PBBM na nagpapauto sa sinasabi ng mga incheck. President said, we expect that from the Dutertes because they are pro-China. At ang Pangulo po ay pro-Philippines. Pumalag din ng Armed Forces of the Philippines dyan. Para saan ba ang mandato ng militar? Ang lumaban, di ba? Ang protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Baka ang gusto ni BP ay ipamigay na lang ang West Philippines sa China at hindi na to ipaglaban. Po si Vice President Sara Duterte, hindi po approve sa kanya yung deployment ng mga Typhoon missile system, yung mga missile system po ng US and also yung sa West Philippine Sea raw po dapat hindi tayo nagtitake sides, hindi daw dapat leaning towards US. Ano lang po yung reaction po dito ng AFP dahil yung statement po na ito is coming from the second highest official po ng gobyerno. Nevertheless, your armed forces will keep performing its mandate in furtherance of protecting our national interest all over the country. Inatake ng Aran ng base militar ng US. Posible ba na madamay tayo? Oo, pwede yan kung lumala at lumawak pa ang gera. Sa ngayon daw napakaliit lang ng chance niyan. Malayo kasi ang Pilipinas sa Middle East. Pero nakahanda naman daw ang militar sakaling magkaroon ng malawakang digmaan. Ang marami, lalo kalat sa social media, ito na raw ang World War III, etc. Maraming mga ganyang impormasyong umiikot. What does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Una-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. Umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomansya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. Magpapadala man ng Pilipinas ng militar sa Israel, hindi para tumulong sa gera, kundi para i-rescue ang mga Pilipinong naiipit ngayon sa palitan ng missile. Nakaredy na raw ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force dyan. Philippines is prepared to be in sync with other government agencies in terms of the role that the AFP will play in terms of our repatriation. So we are ready to react swiftly, securely, and in sync with other government agencies on this. Ma'am, follow up po, did President po have instruction for AFP na mag-prepare for something na mag-escalate po? As the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, lahat po ng contingency measures namin are guided by this, no? So any contingency measures, lahat na po yan kasama na din. So with the President at the helm of command, we will be in tandem with other government agencies on this. Dahil sa missile deployment ng US, kahit papano papalag tayo sa China. May fighter jet din naman ng Amerika. Kayo, anong masasabi nyo dito? I-komento sa baba inyong saloobin.